pinaka-rotten na institution daw sa Pilipinas ang House of Representatives. Mga kutsero, yan ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte kanina sa show niya sa SMNI, mga kutsero. And malalaman natin kung may katotohanan yan kasi medyo related yan sa topic natin kanina tungkol sa extraordinary expenses ng House of Representatives na medyo umabot ng 5 billion pesos noong 2022. Gigil ako doon ha. But anyway, eto mga kutsero, saan ang galing yan? Okay, dito yan ang galing sa show kanina ni Digong. So may sinabi siya doon, interestingly enough mga kutsero, medyo related ito sa usapin na nagaganap ngayon sa confidential fund. So panoorin na lang natin. Kayo mga taga Maynila, kayo mga congressman dyan, mga senador. Baka sabihin ninyo talaga kami na, hindi lang kami yung ibang maghingi ng hangol kami ng pera. Putang ina. Kayo ang maraming pinaka. Alam mo, pag mag-liquidate ka, ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. Oy, most rotten, ano daw, sabi niya, sabi ni Digong, ano daw, kapag daw nag-liquidate tayong lahat dito, mag-liquidatean tayo, labasan ng resibo. Makikita daw natin kung sino ang pinakabulok na institusyon o sino daw. You will find out it's Congress. Uy, you'll find out it's Congress. Kinall out na kayo, House of Representatives, Senate. Kinall out na kayo ni Digong. Ano pa natin yung iba? Walang limit ang nila dyan. Walang limit. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. Uy! He's wallowing. Alam mo kasi, pinangalanan mga kutsero. Magsasagot kaya si Romualdez dito. Pinangalanan eh. Most rotten daw. Tapos, yung wala raw limit sa pork barrel. Tapos pinangalanan si Romualdez. ayaw ko kung bakit. Ano niya si Inday? Si Inday naman is perceived to be a good candidate. Okay. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng mga congressman, pinabusog nila lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. May parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. I mean, that's an interesting perspective. Itutuloy natin yung topic natin maya-maya lang konti, pero bago natin gawin yan, magpapasalamat muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Ayan, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang maganda po dyan mga kutsero, wala pong remittance fees yan. Gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Pagka-download nyo ng app, lagay nyo ba ang account details nyo. At pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa Pinas. At kapag ginamit nyo po ang ayong promo code na Coach Jared sa una nyong padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Kasi di ba, tayong lahat, ang iniisip natin, it's a shoe-in, di ba? Shoe-in na si VP Sara na maging Pangulo. Kasi nga naman, merong halo effect ng Duterte name. Tapos, she is perceived. Actually, totoo yung sinabi ni Digong. She is perceived
as the best candidate. Pero take note si Digong na rin nagsabi, perception. Pananaw lang, sa pananaw lang ng lahat. This is very interesting, and I'm not saying si VP Sara is not going to be a good president if she becomes one. Pero ang weird, no, na si Digong sinasabi niya na if. At saka yung salita parang sa opinion nyo, parang ganon. Pananaw nyo, oo. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghingi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the... Ano yan, mga kutsero? Isabihin kasi dyan, power of the purse. Yung power of the purse, mga kutsero, nasa Kongreso kasi yung yung kapangyarihan na kung saan ilalagak yung budget. So, it is vested on the legislative. Bakit? Separation of powers kasi yan para ma-manage, para, ang sabi nila, for check and balance, para hindi umabuso executive, tinanggalan nila ng kapangyarihan ng ehekutibo. At yung iba, ipinasa nila sa legislative. So, one of the powers ng legislative, aside from police powers, is, what do you call this? Ito nga yung pagbibigay ng budget. And ito yung sinasabi ni Digong na hindi porke nasa inyo yung kapangyarihan para magbigay ng pera sa lahat ng ahensya, gagamitin nyo yan para i-hostage ang iba't, parang ganun yung dating parang hino-hostage ng House of Representatives yung budget para masunod yung gusto nila sa politika nila. Na kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA, because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Hindi lang confidential fund. Ikaw, Franz, kayo nga komunista dyan. Yan na. Mga komunista. How did you spend the money all this year? Do not make yourselves an exception. Ako, Presidente, open. You go back in time, buksan mo lahat. Mayor, ako, taga Davao, kilala mo ninyo ako. Ganito makaganda ang Davao kung niwaldas ko yung discretionary fund ko, intelligence fund. Ganito kaya, you know the history of Davao. Nandiyan si Pastor. Kayo lahat, you're a living witness. Now maganda ang Davao. How did it came about? How did it flourish? Kinain ko yung intelligence fund. Ang intelligence fund, binili ko, pinapatay ko lahat. Agoy! Kaya ganun ang Davao. Tako! Tako! Pawiin niya. Ay, agoy. Sige. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Ang mga NPA. Yun ang totoo. Ang gusto ninyong malaman?
Medyo ano, medyo hindi na kailangan yung mga huling part na 'yon, 'no, kasi medyo malabo. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin ni Digong do'n. Pero, But anyway, focus tayo, focus tayo, guys. Focus tayo do'n sa sinabi ni Digong na ano, na, kung tatakbo daw parang ganito yung dating nung sinabi ni Digong, eh. Kung tatakbo kang presidente, Romualdez, buksan mo yung mga COA report mo. Kung tatakbo kang presidente, ipakita mo sa amin kung paano mo ginamit yung discretionary funds mo. Yon, ganun yung sinasabi ni Digong. Kasi mga kutsero, tulad nga ng pinakita ko na sa video ko kanina. For example, eto, COA report. COA to. Ayan, COA yan. Website. Hindi mo makikita dyan yung itemized na gastos nila. Hindi mo makikita. Wala kang makikitang report dyan. Ang makikita mo lang dyan, mga kutsero, pinakita ko na to kanina, etong listahan na to. Ano makikita mo dyan? Wala. Hindi mo makikita kung yung opinion ng auditor dyan. Di ba? Walang kwenta eh. Walang laman eh. Makikita mo lang kung magkano yung ginastos. Halimbawa, asan na yung kanina? Romualdez. Ayan. Ferdinand Martin Romualdez. Pasensya na, medyo maliit sa screen. Pero ito yon. Oh, makikita mo lang yung ginastos niya sa, ayan, tulad niyan, central office staff, other MOOE, individual total expenses, public affairs fund, representation, communication, consultative travel, basic salary niya, kailan yung period ng gastos, office niya, tsaka pangalan niya. But that's about it. Wala kang makikitang laman. Ito po yung nasa website ng COA, mga kutsero. This is completely different sa makikita nyo po sa mga ibang ahensya ng gobyerno. Ito po yung sa ibang ahensya. Kompleto yan. Pag halimbawa, ito, si DA. Ayan. Pag binuksan mo yan, di ba ang dami? Ang daming report, Halimbawa, Department of Agriculture Consolidated Annual Audit. Ito yung report. Ayan. Pag dinownload mo yan, pwede mo ito, preview na lang. Para hindi na natin mag-download. Ayan yung preview niya. Kita mo yung detalye. Ito yung laman niya. Makikita mo yung report ng auditor. Ayan, kung saan ginastos. Tapos yung scope ng audit. Makikita mo yung auditor's report. Ayan, qualified opinion pa nga si DA eh. May mga issue talaga, may nakita. Ayan, fund utilization. Ang dami, Alam mo kung ano yung nangyari. Pero dito, wala kang makikita. Ito lang. Wala. So kung may kagustuhan talagang tumakbo pagkapangulo, sana, ipakita. Pakita nyo yung laman. Saan gumastos? Ano yung ginastos? Ano yung sinabi ng auditor? May findings ba? Qualified opinion ba yan? Or unqualified opinion? Para alam talaga natin yung kalidad niya bilang kandidato. Kasi kung yun ang pinapangarap niya, maging presidente, tulad na sinabi ni Digong, again, we're just following the logic of former President Duterte at yung kanyang challenge. Yung challenge niya, kung tatakbong presidente si Romualdez, buksan mo yung COA report mo. Buksan mo yung pinakoa mo. Yung COA audit mo para makita ng lahat. Kasi dito wala kang makikita eh. Ang hirap sukatin bilang kandidato. Kasi walang makikita. Unlike sa iba, tulad nito, ayan, ito sa DA yan. Tingnan natin Office of the President. Halimbawa, ayan, Office of the President. UP yan Office of the President yan. Tingnan natin, Ito dito na lang sa summary kasi ito mas detalyado pa tong zip file eh. Mas detalyado pa yan yung green. Ito na lang yung PDF. Para hindi masyadong detalyado, para hindi masyadong matagal sa oras ang kakainin natin. Office of the President. Yan, sa Office of the President. Ano makikita natin? Qualified ba to? Unmodified opinion. Unmodified opinion siya. May mga observations. Ito yung significant observations. Liquidation. Donation ng 200 computer sets.
tax refund, etc., etc. So makikita mo kung paano ginastos ng Office of the President yung pera. This is the OP COA report ng OP nung naghati si kalahating Duterte, kalahating Marcos. So next year makikita natin yung mas accurate yung sa Marcos talaga. Kasi wala na yung sa Duterte doon. Pero ito, tulad niyan, wala nga talaga. Wala kang makikita dito, mga kutsero. Ano makikita mo dyan? Tapos ito pang nakakatawa. 2020 pa to. Nasaan yung updated? Ito, updated to lahat. 2022. Ito yung last year. O yan, 2022. O nasaan dito yung sa, ito, judiciary. Meron nga eh. Nasaan yung sa Congress? Wala. Oh, Supreme Court, Sandigan Bayan, Presidential Electoral Tribunal, Court of Tax Appeals, other non-government organizations, LGUs, meron din yan. O LGU, GOCC, Public Debt Reporting, JDF. Kompleto, maliban sa Congress. Ang Congress lang ang wala. So, baka naman pwedeng challenge accepted dyan, Martin Romualdez. Pabuksan natin yung COA reports mo. Kasi yung sa Presidente, open. Sa OVP, open. Yung sa inyo, hindi. At ito pang nakakatawa dito, mga kutsero. Nakakatawa tong ginawang palusot nila Saldico. Sabi nila Saldico, tsaka nila kanina, minention ko na to sa isang video. Gusto ko lang ulitin kasi dahil ito nasa konteksto to na sinabi ni Digong eh. Sinabi ni Kimbo tsaka ni fake news daw yung 1.6 billion, etc., etc. Which is true. Fake news naman talaga, hindi siya confidential funds. Okay. Pero mga kutsero, extraordinary funds daw siya. Hindi raw yun confidential funds, extraordinary funds. Yung extraordinary po ay fully auditable. Yeah, fully auditable, which is different from confidential, at yung Congress wala po nung confidential. Tama naman. Fully auditable. Nasaan siya? Nasaan yung audit? Bakit ayaw niyo ipakita? Bakit ito lang ang nakikita nating lahat? Tingnan natin kay Kimbo. O ayan. Stella Kimbo, Marikina, 2nd District. 25 million ang ginastos total. O ayan lang. O anong silbi sa amin yan? Na-audit. Oo, na-audit. O tapos, what's next? Anong sinabi ng auditor? May significant observations? May findings ba? Anong opinion? Qualified, unqualified, unmodified? Ano meron siya? Hindi natin alam. Ino-audit nga, ayaw nyo naman ipakita yung laman. Tapos sasabihin nyo, hindi, auditable naman yan. Hindi yan confidential funds. Those are extraordinary. Alam nyo pa yung nakakabwisit dito, mga kutsero. Etong extraordinary funds, ito pakita ko lang sa inyo Etong extraordinary funds, para ma-audit, ito lang ang kailangan mo. Certification. Certification executed by the official concerned that the amount claimed was spent for the purpose and in the amount not exceeding the limit indicated in the General Appropriations Act. Ibig sabihin, iso-certify lang ni head of agency. Oo, certify. Sabihin lang ni Speaker Romualdez kung siya yung head of agency, o ni Stella Kimbo kung siya yung head ng committee, etc., etc. O kung sino mang head of agency, pipirma lang siya dyan. Sabihin niya, the amounts were spent within the budget of the GAA. Pirma. Pak. Tapos. Okay na. Kasi yun nasa rules Kailan lang hihingi ng resibo? Hihingi lang tayo ng resibo kung lalampas sa allotted budget. So kung 1.6 ang budget mo, 1.6 billion, pag lumampas ng 1.6 billion, doon ka lang hihingi ng relevant invoices and receipts. Lang ya, mga kutsero, saan ka nakakita ng audit, ng auditable item, na ang isa sa mga ebidensya mo ay minutes of the meeting? Wala yan. Anong kalokohan to? Tsaka attendance sheet. Minutes of the meeting and attendance sheet. Baka certificate of training kasama rin dyan. Mga kakutsero, hindi sa akin galing to Alam nyo kung saan galing to? Sa COA.
Pakita ko sa inyo ha. COA, ano to guidelines to Ayun Commission on Audit. Commission on Audit. Updated documentary requirements for common government transactions. Really? Tapos, ang sasabihin nyo, hindi, okay lang yan kasi auditable naman yan. Kung paano naman siya auditin, my goodness. Sa confidential funds, mas mahigpit pa Tingnan nyo sa confidential funds By the way, itong extraordinary funds, discretionary din to. Ibig sabihin, pwede lang gastusin yan sa kahit ano. Kahit anong event, kahit anong PR, kahit anong school supplies, kahit anong office supplies, etc. etc. Discretionary yan. Bago ka maka-request ng confidential funds, ang daming hinihingi. Ang daming documentary requirements. Asan na yun? Bago ka maka-request, request pa lang to Hindi pa yung gagamitin mo na agad. Request pa lang. Ayan Tingnan mo manghihingiin mo. Kailangan may approval ng galing sa GAA. Kailangan may galing sa head of agency, kailangan ng approval ng DBM. Tapos kailangan i-endorse mo pa yan sa DBM, papapirmahin mo pa sa Office of the President, etc. etc. Napakaraming hinihingi. Tapos ang pag-audit niya, mga kotsero, mas mahirap din. Tingnan nyo ang reporting requirements. To the press, kanino ibibigay yung report? Sa Presidente, sa House Speaker, sa Senate President, at saka sa Department Secretary. Ang daming hinihingian yan. Lalo sa audit. Ito pa. Approval of the President to release intelligence funds and confidential funds. Certified copy of SBR. Certified copy of SARO. Certified copy. Di ba napakaraming hinihingi? Tapos, dito sa updated documentary requirements for common government transactions ng COA tungkol sa extraordinary funds, ano lang kailangan mo? Ayan, puntahan natin extraordinary funds. Diyos ko, Ayan saan na yun? Sa extraordinary funds, ano lang kailangan mo? Certification. Certification lang. Pumayag si head of agency, or pumayag si House Speaker, or pumayag si committee chairman, pumayag si committee chairwoman ng whatever. Certification lang. Pirma lang. Naglolokohan ba tayo dito? Kaya mga kotsero, naaagigil itong nangyaring drama sa confidential funds. Bakit? Kasi lumabas po ang tunay na kulay ng mga players. Lumabas ang tunay na kulay ni Speaker. Lumabas ang tunay na kulay ni Makabayan Black. Lumabas ang tunay na kulay ni Kimbo. Lumabas ang tunay na kulay nilang lahat. Ang lakas-lakas ang loob nila na manita ng pondo ng iba, pero yung sarili nilang pondo ayaw nilang ilabas. Siguro mga kotsero, siguro lang naman, siguro tama si Digong. Kung gusto nyong manita ng ibang tao sa confidential fund, pati si Riz Ontiveros, saan na pupunta ang budget niyan? Hindi rin natin alam. Hindi natin alam. Pero kung makapuna, sabihan pang illegal ang confidential fund si VP Sara. Illegal daw ang pag-transfer galing sa presidente. Sinisi pa ang presidente natin. In collusion daw ang presidente natin kay VP Sara sa paggamit ng illegal na confidential funds. Asan sila? Nagpapatawa, hindi natin alam kung anong ginagawa nila ngayon. Basta happy sila. Pero let's see mga kotsero, baka magbago ang ihip ng hangin one of these days. Abangan lang natin to. Pero ang tanong, challenge accepted ba si Speaker Martin Romualdez? Yan ang tanong mga kotsero. So, hanggang dito na lang po muna ang video natin mga kotsero. I'll see all of you in our next video. God bless you and good morning, good afternoon, good night wherever you are in God's green earth. Bye everyone. See you next time. Bye.